Anita Rose Gomez for Miss Asia Pacific 2025 representing the Philippines. Sa tingin nyo ba malakas ang chance niya na makuha ang corona o kaya baka runner-up? Pageant season na ngayon, kaya expect na more vlogs ang ilalatag ko. So since Miss Asia Pacific 2025 ay gaganapin ngayong October 8, pag-uusapan natin si Anita Rose Gomez representing the Philippines. Magiging advantage talaga ni Anita yung kanyang Coca-Cola shaped body. No wonder nakuha niya ang Best in Swimsuit Award. So I'm not sure kung marami na siyang na-receive na Best in Swimsuit. It's because disiplinado siya sa kanyang pag-maintain sa kanyang postura. So as you can see, grabe naman talaga yung kanyang figure, no? Super perfect. Tapos marami talaga ang naghahangad ng ganyang klaseng waistline. Marami talaga ang curious, paano kaya na-maintain ni Anita yung ganyang kaliit na waistline? Ang pinakaunang factor to consider ay yung jeans niya. Napakaswerte niya kasi nagkaroon talaga siya ng kanyang klaseng body thanks to her parents, grandparents, tsaka yung older generation na ipinamana sa kanya yung ganyang klaseng waistline. Pangalawa is yung disiplina sa kanyang pangangatawan. So, iwas mga fatty foods, mga foods high in glucose, high in salt, mga ganyan na pwede talaga makaapekto sa katawan mo. Tapos, exercise. Siyempre naman, no, kapag lagi kang nag-exercise, you burn fats. And then, yung diet. Siyempre, kapag balance yung diet mo, may iwasan mo talaga yung mga bad cholesterol, yung mga ibang mga agents na nakasira sa figure ng katawan mo. So, ganyan siya kadisiplina, together with the genes. Kung training naman ang pag-uusapan natin, learning is infinite. So, kailangan talagang pagbutihin ni Anita Rose yung kanyang rampa sa entablado kasi we are dealing with international pageant competitions. So, kailangan mo talaga na pag-igihan in order for you to look more confident, tapos mas mapalakas pa yung stage presence mo. So, even though sa tingin mo na okay na yung lakad mo, importante pa rin na mag-train, i-educate mo pa rin yung sarili mo sa mga new techniques, yung new strategies, para mas maganda pa yung paglalakad mo sa stage. Kasi pati yung mga international na competitors niya, alam naman natin na may kanya-kanyang training din sila. Tapos iba din yung competition kapag sasali ka internationally. Pagdating naman sa pageant journey ni Anita Rose Gomez, sumabak siya sa Queen of the North na regional pageant wherein hinirang siya bilang Queen of the North Luzon. So makikita niyo yung picture niya dyan, no? And then, sumali din siya sa Miss Philippines Earth or Miss Earth Philippines, correct me lang if I'm wrong, noong 2021. During that time, kasagsagan ng pandemic, kaya makikita niyo, meron siyang mga pictures together with other candidates na naka-face mask. And then after nyan, sumali din siya sa Miss Universe Philippines. So, nag-elevate na unti-unti yung kanyang pageant journey sa national level competition. So, pukpukan na talaga yung kanyang eksena, no? Hanggang sa sumali siya sa Miss Grand Philippines at dito, nagkaroon na siya ng license to represent the Philippines sa Miss Asia Pacific 2025. Pagdating naman sa hot picks, alam nyo, natutuwa ako kasi nilalagay lagi at very consistent si Philippines bilang top 1 ng mga ibang pageant vloggers out there. So as you can see, Philippines ay number 1. Mga different na pageant vloggers ang mga naglagay dyan, yung mga kanilang top 15 choices for Miss Asia Pacific International 2025. And nakakataba ng puso, no? However, wag tayong masyadong umasa, wag tayong masyadong complacent kasi minsan kapag sobrang umaasa tayo and then hindi na-meet yung ating expectations, medyo mahirap tanggapin, di ba? So, let's still stay positive na sana maibandera talaga ni Anita Rose Gomez yung pag-represent niya sa Philippines. And kung sino man yung nanalo or mananalo, tanggapin natin kasi deserve naman kung sino yung mananalo this night. Finally, kung ano man ang magiging kapalaran ni Anita Rose Gomez, tatanggapin ko
wholeheartedly, win or lose, sa Miss Asia Pacific International 2025 na gaganapin ngayong gabi, October 8, 2025. So, para sa akin, hindi talaga biro na mag-represent ng Philippines sa isang international competition is because ibang level din kasi yung training, yung sacrifice, tapos pati na rin yung gastos. Maggastos talaga yung sumali sa pageant kung alam nyo lang. Tapos iba pa yung mga expectations ng fans, the pressure. Kasi gusto ng mga fans, di mo may iwasan yung perfection. Konting pagkakamali mo lang, parang nakagawa ka na ng karumal-dumal na krimen. Parang ganun yung eksena. So, we are hoping for the best and marami pa siguro tayo makikita na pasabog ni Anita Rose sa Coronation Night. So, good luck Anita Rose and make the Philippines proud. So, that's it guys. Thank you and have a nice day.